Ni former President Duterte not to attend, hindi naman po dahil ayaw niyong makaharap si dating Senator Leila de Lima kasi invited din po siya doon. Well, masaya nga kung makaharap ko siya. I would like to congratulate her for her freedom. O yung pagkalabas niya, gusto ko sana. In fact, kung baka mamaya kung mag-attend si former President Duterte, then mapilitan ako mag-attend talaga dahil I don't want him to face the hearing siya lang. Samahan ko talaga siya. But this morning and last night, I have received an information na talagang ayaw niya rin pumunta. Ayaw niya mag-attend. So, case closed na. Hindi talaga ako pupunta. So, final na. Ano yung concern niyo, sir? Baka hindi maging maganda yung treatment, kaya ayaw niyo humarap sa House inquiry? Hindi naman. Wala man akong problema. Expected naman talaga natin yan. Kapag gano'n, no? Yung mga, lalong-lalo na yung mga makakaliwa na mga membro ng lower house, ay siguradong they will be ganging up on me. Alam ko na yan eh. Alam ko na yan. But wala akong problema doon. Ang sa akin lang is na ayaw ko maging president. Ayaw ko maging president as far as violating the time-honored and institutionally enshrined tradition of the legislature na yung interparliamentary or inter-chamber courtesy. So, i-clarify ko lang, sir, in-advise po ba kayo ni SP Escudero not to attend? Yes, ang sabi niya sa akin, you may not attend. So, I sought his advice, his guidance. Nung lumabas yung informasyon na ganon, tinanong ko siya kung ano bang guidance mo sa akin, attend ba ko or hindi. Sabi niya, you may not attend. So, thank you, I will not attend. Kasi according to Congressman Abante, susulat daw sila kay SP Escudero. And they are saying na hindi naman daw kayo iimbestigahan as senator but as former PNP chief. Walang problema nga doon. Sabi ko nga, wala akong problema. Yun nga lang. I choose not to attend. May option naman tayo eh. They can invite us. And we can also invite them. But we reserve the option to attend or not. And also them, pwede rin silang imbitahan at pwede rin silang hindi mag-attend. Depende sa kanila. Depende rin sa akin. So, my final decision is not to attend. Pero sir, hindi ba parang mapagkakaitan kayo ng chance to answer directly yung mga issue may kaugnayan dun sa nangyari sa war on drugs ng former administration? Hindi yan ay pagkait sa akin because noon pa man, hindi pa nakulong si dating Senator Leila de Lima, nag-imbestiga na siya noon. At saka yung House of Representatives, nag-imbestiga na rin noon. So parang tingin ko, ipabalik-balik na lang yung investigation. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court right away? So pabalik-balik na lang. So sabi ko, for me, I find it useless to attend. Dahil masasayang lang yung oras natin and pabalik-balik lang yung tanong, pabalik-balik ang sagot. So sir, pabalik-balik ang tanong, pabalik-balik ang sagot, pabalik-balik yung investigation. Ano yung nakikita niyo motibo? Bakit binuhay ng House ang hearing sa war on drugs ng former administration? Ano pa? Ano pa? Ano nga, sir? Sino ang nag-file ng resolution? Diba? But then again, I don't like to intrude into their function, into their turf. Because nga, sabi ko nga, we have to respect interparliamentary courtesy tradition. Respetuhin natin yan. At sige lang, kung mag-imbestiga sila, wala pa akong problema. In the same manner, pag kami rin nag-imbestiga, kami rin may ginagawa dito, huwag rin sila makialam dapat. We respect each other. But then again, ako'y nagpapasalamat sa kanila sa ginagawa nilang investigasyon. Baka kala ninyo, ako'y naiinis sa kanilang ginagawang investigasyon.
bagkos ako'y nagpapasalamat sa kanilang ginagawa dahil nga it only goes to show to the international community that the criminal justice system is perfectly functioning here in the Philippines at wala na silang pakialam dapat dahil talagang gumagana not only the criminal justice system but including the legislature. They are functioning. They are investigating this case. So hindi na ipagkait ang hustisya dito sa ating bansa dahil ang dami nag-imbestiga pati na ang Kongreso. So parang favorable para sa inyo. That's favorable on our part. Dahil makita ng international community, gumagana naman talaga ang hustisya sa Pilipinas. Pati nga ang legislature ay nakikialam sa investigasyon na ito. Di ba? So sir, yung decision nyo ni former President Duterte not to attend, hindi naman po dahil ayaw nyong makaharap si dating Senator Leila de Lima kasi invited din po siya doon. Masaya nga kung makaharap ko siya. I would like to congratulate her for her freedom. O yung pagkalabas niya, gusto ko sana. In fact, wala ba akong bad blood against Senator de Lima? Binisita ko pa nga siya noon sa kulungan nung ako yung PNP. Kinumusta ko siya doon. Wala pong problema kung magkaharap tayo. So sir, gusto niyo i-congratulate dahil kumbinsido rin ba kayo na walang matibay na ebidensya o malakas na kaso laban sa kanya? That I cannot say. Hindi ako kumbinsido. Kumbinsido man ako or hindi kumbinsido because I don't know the nitty-gritty of the case. Because the PNP during that time, when I was the chief, we were not party to the case build-up, to the filing of the case. Lahat yan ay ginawa ng DOJ. Direct filing ang ginawa ng DOJ. And ang papel lang ng PNP noon during my time was to implement or to serve the warrant of arrest at the time. Hanggang doon lang kami. Yung sa investigation at saka sa filing ng kaso, wala po ang PNP doon. DOJ diretso. Okay. Kasi some are saying na mukhang harassment lang talaga yung drug cases laban kay Senator de Lima para daw patahimikin dahil during that time nag-iimbestiga siya about the Davao Death Squad. Everybody is entitled to his own opinion. Okay, Mean? Yes, Mean. Morning. Sabi niyo, useless naman yung umattend. Sabi niyo po, sir, useless naman yung umattend sa hearing of House. Pero bakit ang laking factor ni former President Duterte? Bakit kung darating siya for you, a-attend ka na rin? Kahit na feeling ko useless yung Well, that's pagmamahal sa tao. Ayaw kung siya lang ang humarap doon na wala ako. Kailangan kasama ako dahil unfair naman sa kanya, no? Siya ang presidente noon, ako ang chief PNP. I was his implementer on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. O kung may mga tanong doon na hindi kayang tanungin, hindi kaya sagutin at his level as the president, yung sa level ng chief PNP na tanong, dapat masagot ko rin. Hindi ko hahayaan na hindi ko siya matulungan pag siya tinatanong. So, Sir, you said nalaman nyo kagabi final answer ni dating Pangulong Duterte na hindi siya darating. What was the conversation about? Was it over the phone? And ano pong reason ng Pangulo ba't hindi siya darating sa hearing? well, I was just informed by one of his former cabinet member. Nagsabi sa akin na hindi mag-attend si Pangulong Duterte. So, I just got the information from somebody. Hindi naman, but one of his former cabinets. So sir, may nakikita ba kayong political motive? Di ba usually ang investigation in aid of legislation? Pero sabi niyo nga pa ulit-ulit, so may nakikita ba kayong political motive? Ito, meron naman talaga. Just gusto lang talaga nilang ipin down si Pangulong Duterte. Ito nga, why go to ICC? Na functioning naman yung ating mga korte dito. Di ba? Kasi gusto nila na ilalamp lahat yan na gawing crimes against humanity at ipapasa sa ICC where in fact, in truth and in fact,
na some of these cases, pagdating pa lang sa DOJ, dismiss na agad ang kaso dahil through proper investigation, lalabas at lalabas na justified yung ginawa ng pulis, justified yung nangyayari, at lahat ay ginagawa within the framework of within the legal framework. So, gusto na isama yung lahat para by the numbers ihatid sa ICC kuno. Yun ang gusto nila. Hindi nga nagpo-prosper dito sa local courts, hindi nga pumapasa, doon na pa sa ICC. And we have to treat its case individually. Hindi ko sinabi I must say it clear. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during the war on drugs. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talagang na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. Kasi kung wala, dapat walang pulis na yun na konbikto, nakasuhan, na konbikto, na kulong. So, meron talaga, meron at meron. Kaya nga dapat imbestigahan individually bawat kaso. Hindi man ito yung isang one act lang na crime against humanity na 100 lang na eroplano binagsakan ng napambam yung isang village, sunog lahat ng tao, patay lahat ng tao. Hindi man ito ganun. May individual man ito na anti-drug operation na nangyayari. So, paano mo imbestigahan as a whole? You treat its case individually. Dapat. Okay, RG Cruz from ABS-CBN, sir. Kapalit ni siya. Sir, ika-clarify ko lang po. Yes, RG. You believe na yung pag-iimbestiga ng House, because you said you welcome it earlier, proves na hindi kailangan ng ICC. Yes. Yes. But sir, That everyone is working here in the Philippines as far as justice, at the attainment of justice is concerned. so gagamitin yung argument yun, sir, sa ICC? Well, that's rational being will really conclude na talaga gumagana. So, hindi ko naman sabi na i-capitalize ko yan. I'm just telling you what I see. Before Mayan, sir, si former Senator De Lima, after ng dismissal ng kanyang drug cases, sabi niya, napatawad na niya yung mga tumistigo laban sa kanya dahil mga nag-recant daw yung mga yon. Pero hindi pa niya handang patawarin ng dating Pangulong Duterte. At ang sabi niya, umaasa siya na uusad na yung kaso laban sa dating Pangulo sa ICC at sana daw ay humantong na yon sa pag-i-issue ng warrant of arrest. And a comment on that, sir? Ewan ko kung paano niya sinasabi yan na abogado naman sana siya. Bakit pupunta pa siya ng ICC na may korte naman tayo dito? Hindi naman it's not dalawa lang naman yung grounds para pumasok ng ICC. Apo. If there is no existing criminal justice working criminal justice in the territory, or the local authority is not acting on it. Parang ganun. Dalawa lang yan lahat naman yan ang answer sa dalawa is parehong yes, parehang no, di ba? Parehang no ang sagot doon sa dalawa na yun. Okay, related question pa rin from Mayan and then Raymond. Sir, isa na lang sa akin on this matter. Related din doon kay Senator De Lima, doon sa latest interview niya after she was freed, sir. Sabi niya, it's really about time na si Pangulong Duterte naman daw yung sumagot at magpaliwanag. Sir, you also said, hindi naman talaga nyo sinasabi na walang human rights violation. So, hindi ba, sir, talaga time na rin naman na magpaliwanag ang Pangulo about it? At di ko alam kung sa hearing ng House, but at least, di ba, sir? Well, bakit ang Pangulo ang kailangang magpaliwanag? Paliwanagin mo yung bawat kaso. Sino involved sa bawat kaso na mayroong human rights violation na nangyayari? Sinong responsible doon? Yung napapanagutin mo, pa-explainin mo. Bakit si Pangulo, Pangulo, nandiyan lang sa Malacanang yan Gusto niya matapos yung problema natin sa droga.
Oh, yun lang naman ang gusto niya matapos. But he's not telling you to do illegal things in order to stop the drug menace. What? Siyempre as Commander-in-Chief, di ba, sir? Yes, as Commander-in-Chief. Doesn't he owe that explanation, sir? Well, he can explain it in court. Sabi niya, he's willing to face all the cases that are going to be filed in court, but not in the lower house. Thank you, sir. Okay, Raymond. Yeah. Sir, nabanggit nyo kanina na may political motive yung House hearing doon sa Duterte, ICC, and yung human rights. Sir, sa tingin nyo walang kinalaman ito or any link doon sa ginawa nyo pag-imbestiga sa PDEA leak dahil marami nasaktan at pwede na may kumpas sa taas na sige, get back to bato? Dapat silang sumagot. Mahirap din mag-speculate, no? So baka sabihin nila, mali ka sa iniisip mo. I don't want to speculate. I don't have the correct information. Wala, as of now, wala akong information sa ganon. Yung may binabanggit si Senator De Lima after being freed, sabi niya babalikan daw niya yung mga may, kumbaga nasa likod ng kanyang pagkakakulong for 6 years or more. Everyone deserves justice. If she feels siya nangangailangan ng hustisya, then we have the courts to go to. So, no regrets. No regrets at all from your end being the implementer of the anti-drug war. No Regrets. regrets. Okay, related question. Raymond that pass. So, isa lang. Kasi nabanggit mo kanina na parang what you're wary about pag pupunta ka sa house are yung mga left-leaning organizations. Hindi ako wary. I am aware, but Yes. I'm not wary. Yes. I'm aware na gigisahin nila ako. Pero considering the simmering political situation ba doon ba kayo lang ba talaga nakatingin na pwedeng magdiin sa inyo yung mga grupong ito or may mga other groups considering yung nangyayari sa political situation natin ngayon? You hit the nail. You hit the nail. Pwede merong ibang interest groups na pwede magdidiin sa atin. Hindi lang yung kaliwa. At yun ang Lahat ng grupo na galit sa Duterte ay siguradong ikakapitalize yung hearing na yan. Are you not bothered, sir? Ha? Are you not bothered? No, I'm not bothered. Okay, related question from Mav. And then Danielle. Sir, may magkasunod. concerns po ba kayo na makaka-apekto sa election next year, itong ginagawa pong hearing? Dahil sa... Yung pong ginagawang hearing kung makaka-apekto po sa election sa susunod na taon? Well, as far as epekto sa election ay settled na yan eh. During the last elections, ganun man din ginagawa sa atin. Imbestiga dito, imbestiga doon. Inuupakan tayo about the war on drugs. But still, the people has spoken. Pinanalo ako ng taong bayan. How much more ngayon na maramdaman ng mga tao na rehased na yung mga issues na yan. Hindi na sila nagsasawa, paulit-ulit. Wala nang ibang ginagawa, pabalik-balik na yung issue na yan. Kahit na yung mga kaso ng mga pulis na mayroon ng court decision, ruled by the court na walang sala yung mga pulis, babalik na naman, inimbestigahan na naman. So, ang tao ay magsasawa rin sa kakabalik-balik ng issue na yan. And I'm not worried about that. Because I am very optimistic that the people knows what is the real happening as far as the Philippine community is concerned, the Philippine society is concerned. Alam ng taong bayan kung ano talaga, what's the real score. So, ipawabaya ko lang sa taong bayan kung anong kanilang decision sa akin
So sir, as of now, 100% you are running. 100%. Yeah. Magpapare-elect ako. So sir, in-expect nyo na ba na nung nawala na sa posisyon ang Duterte administration, may gagawing ganito under the Marcos administration laban sa inyo? Well, Kaya ba ito sa naghiwalay na ng landas ang Pangulo at si BP Sara? I was expecting that magandang takbo dahil unity nga. Yeah, diba? unity. Unity nga, di ba? I was expecting na everything will be going smoothly because the Marcoses are so supportive of the Dutertes and the Dutertes are also very supportive of the Marcoses. Unity nga eh. Yeah. So what happened, sir? You know what happened. So, So hindi You know ba what happened? genuine yung binuong unity team? Parang ginamit lang ba nila during the election and then after that? I don't know. Sige lang. Bahala na kayo dyan. Mag-isip kung ano nang... Anyway, Yes. si Daniel muna, and then related question ka rin, Daniel. Sir, klaruhin ko lang yung kanina. May human rights violation kaya nag-iimbestiga. Nung time nyo sila, kahit yung time nyo lang, sir, meron talaga. Meron. Napakasuhan nga yung mga pulis na gumawa yung may bata na binaril doon sa Caloocan, di ba? Ano pa yun? Hindi ba yun violation ng human rights? Kaya nga, nakonbikto yung mga pulis na yun, di ba? So, meron. Pero sir, in so far do sa leadership, walang utos naman na... Walang gagong leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. Walang gagong leader na mag-utos na gano'n. At saka walang gagong pulis. Unless, of course, na mayroong sariling motive yung pulis na nasa isip niya. Personal na yun. Pero walang pulis na... He's trained public safety basic recruit course. Nasa program of instruction yan kung paano mo i-handle yung police operations without violating the rights of the people.